episode of Little Talks. Napaka-special ng gabing ito, ng episode na to dahil first time po natin magkakaroon ng guest na couple. Dalawa yung guest natin at malapit sila sa akin, sa amin, ng Little Talks. Sila po yung mga kaibigan namin sa production. Si Ate Anya and Kuya Romeo. Hello. Yeah, finally, natuloy. Oo nga! Dapat May pa. Nakapunta ka na ng Calgary, nakabalik ka na kung saan-saan. Pinagpalit kita. Oo, pinagpalit na ako. Sorry. Hindi ako ganun kahalaga. Pero okay lang. Kamusta naman kayo these days? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay na. Okay na. Galing mo talaga sumagot. Yan. Yan yung sabi ko. Thank you. So, konting... Simula kasi, okay lang. Okay na, masaya ka sa'yo. Parang uling energy. Grabe to. Meron. Okay lang. Okay. Pati yun. Parang hindi kumain. Kumain hindi na tayo, di ba? Okay lang. Sige. Okay kami. Ang cute nilang dalawa. Konting background sa guest natin, kay Kuya Romeo and kay Ate Anya. Siyempre, sila po ay mag-asawa. Kung makikita niyo naman, nalata naman po siguro. And si Ate Anya po ay lagi po pong nakakasama sa mga film sets, sa mga production. Siya po ay production manager, minsan po nag-PPA siya. So matagal na rin po kami nagkakilala. Si Kuya Romeo naman, siya yung assistant. Taga puha. Saling pusay. Abot. Hindi na, pag pinikap ako, napapahamak siya. Kasi siya na yung nagiging PA. Pag napasama sa production si Ate Anya, pagod din si Kuya Romeo. Thank you, Mayna. You're welcome. Kaya yun yung sobrang hinangaan ko din na nakaka-inspire. Alam mo na parang kung paano ka nagsusupport sa bagay, sa craft ng asawa mo. Always. Supportado. Thank you, my love. Kinikilig ako. Nakikinig ako sa mga sinasabi mo. Ito kasi yung first time na merong mag-asawa na guest sa Little Talks at hindi ko pa naman plano mag-asawa pero maganda na yung may nalalaman tayo din. On the way. Fine. Na-traffic ba ka? Ano ba dapat ang kailangan makita or ang hinahanap mo sa isang partner? Ang hinahanap ko, siguro pag babae ang hinahanap, dapat may click. Ewan ko, parang ganun. Parang pag nag-usap kami, yung parang tagal na namin magkakilala, parang magkaibigan din, parang ganun. Yun ang gusto ko. Yun yung, ayokong sabihing ideal kasi parang lahat naman din na nakikilala natin minsan, parang, tagal na namin magkakilala, di ba? Pero ito yung, pati yung attraction. Pero dati kasi hindi ako attracted dito. Alam, bonjing yan natin. Sorry! Thank you. Tanggap ko naman yun. I love you. Ikaw ba, Kuya Romeo, paano mo ba nalaman na siya na? Well, sa una, hindi mo pa masabi. Of course, everything has to be physical. You're physically attracted to. Maganda. Ganda nga. Maputi. Ano mo yun? What? So, Maputi sino yun? Ako yun? Like, una ko siya nakita sa party yun. Nasa party kami, right? So, sabi niya, sino naman to dumating? Ang ganda. Simpleng-simple lang yung suot niya. Pero, Nakapajama ako. it struck me. Alam mo yun? Yung, Hi ka ba noon? Nakaganong ka ba? Hi ako Ayos ka? sa'yo. Kakainis. Ano nangyayari? And then, Ayun, tapos yung na-introduce kami, of course, sabi niya, oh yeah, hi, hello, parang normal lang. And then after, parang something stuck with me. Tapos yung mag-goodbye na, tandang-tanda ko yun kasi yung kaibigan ko, nagpaalam siya dito, beso-beso, kumbaga. Tapos ako, nahiya ako, nagtago ako sa likod ng kotse ng kaibigan ko kasi parang at that time, nagka-crush na agad ako sa kanya. Hindi ko siya hinanap. Oh, ganun. So, that plays a role sa relationship niyo. Yung attraction is there. But over time, you have to have your ideals kung ano yung mga gusto mo sa buhay, kung ano yung mga pamamalakad mo sa buhay. It all has to click, kumbaga. So, the chemistry has to be there, not just physical attraction. The connection has to be there. Kung there's a click, kung okay kayo, you jive, it's like a piece of a puzzle. You're not exactly the same.
So kung siya ganito, ikaw ganon, hindi kayo pareho, but you jive together, right? Parang ganon. Wow. So- Check together. Can you, my love? Yeah. So organize siya, ako hindi. Paki-exaggerate yun. So Super ino-organize niya ako kung baga ganon. Ah. Yeah, so yun ang traits na nagustuhan ko sa kanya. Napaka-prepared niya kung saan sa lahat ganon. So parang yung mga pagkukulang ko, yun yung mga pinakamagaling niyang traits. Napupuno niya, mga Ganun, ganon. same din naman. So, ilang taon na kayong kasal? Ah, Bibilang. 8 years. 8 years. So, parang hindi nila parehas alam. Tama ka, 8 years. 8 years. 8 8 years. Yeah. Pero yung sinagot ko siya mga 10 na tayo. 10. Parang 10 years. parang hapon lang eh. Oo nga, parang kahapon. Ang galing, Ang ang saya. cute. Ang bilis. Oo. Ang bilis. Sila kasi yung yung parang pagkasama mo, sobrang light, sobrang good vibes, kaya parang hindi ka talaga mabobored. Yung parang walang Cartoon. ginawang laruan na walang dead air kapag kasama mo sila. Kaya masaya. Pero syempre, dun sa 8 years na yon, hindi naman, di ba, sabi nyo nga, hindi naman sa una, kahit kasal na kayo, hindi siya parang, okay lahat. Syempre, may mga struggles yan, may mga pinagdaanan kayo, may mga nag-adjust kayo. Ano sa tingin mo yung na-challenge ka na nag-adjust ka sa kanya? Yung Napakarami. Napaka, Siguro yung listahan mo, kulang tong papel na to dito. Ang dami, siguro ang pinaka na ko sa sarili ko, dapat maraming pasensya talaga. Kasi, opposite talaga kami pagdating sa bahay. So ako talaga yung malinis, gusto ko organize, alam mo yun. Ito talaga pagdating ko parang, alam mo yun, parang may 5 kaming anak. Ano nangyari sa bahay? Alam mo yun. Pero may tawag dun, di ba? Yung, siya ADHD. hindi, yung parang, di ba makalat yung lamesa niya. Pag tinanong mo, nasan yung gunting? Ito na yung gunting. Paano mo nakita yun? Parang, alam mo yun, parang sa damakmak yung tambak dyan, tapos nakikita mo. Yeah. Ayun, pati pa, ang daming Pag naglinis na adjustment. siya, hindi ko alam kung nasan yung mga gamit. Oo, pag naglinis ko, in-organize ko. Organize na yun, Asa may na? mga labels pa yun. Hindi niya alam. Sabi ko, tingnan mo yung mga label, magbasa ka. Ayaw niyo ng ganun. So, yun yung mga in-adjust ko. Pati yung, parang, Sa paglaba, kumbaga, Oh, yung tupi niya, Oo, gusto yung niya tupi- ito. yung tupi Yung ko. pinakasimple lang, yung tupi niya, iba yung tupi ko. Yung Yes. madali lang yung tupi ko. Pero sabi ko, hindi yung gusto tupi, niya- my love. Hindi tupi yung ginagawa mo. No. Ginanon ko lang. Tapos na. Parang ginanon mo lang. Tapos, ganun na. So, Wala ang na. ginagawa ko na yung tupi niya, which is the retail fold. Yun na yung, that's how she folds it. So Yeah. sabi ko, okay, we'll learn it, I will learn it, and then we'll fold it like that. Pati marami talagang adjustment. Yung, yung kunyari, madalas kami mag-away kasi parang wala siyang kusa. Oo, wala siyang kusa. Ay, lagi ko yung naririnig Kaya, sa wala siyang kanya kusa every talaga. time. So, kailangan, ngayon, nag-live-in kami, di ba? Sabi ko, alam mo, my love, lagi tayo nag-aaway dito walang kusa. Alam mo yun, yung nakikita niya na may nakakalat sa floor, dadaanan niya yung mga 1 linggo, hindi niya talaga pinipick up. Sabi ko, okay, It doesn't bother me. So, nakakalat. Aba, kita mo, hindi ko naiintindihan. So ngayon, sabi ko, okay, anong gagawin natin? Paano natin aayusin to? Kasi wala kang kusa. Ang sabi niya, anong sabi mo? utusan mo na lang ako. Utusan ko daw siya. Sabi ko, Kasi alam ko are you ano sure? gagawin. Alam ko Are you ano gagawin. sure? Kasi ayoko magsabi na, talaga isa laging nag-uutos to Alam mo yun? Sasabihin sa akin, tingnan mo. Kaya yung impression tuloy sa akin, parang laging inuutusan si Romeo. Ay, natural, wala kasing kusa to. Hello? Parang sabihin ko yun, di ba? Yun nga yung sinasabi mo na nagmamatch kayo talaga. So, yung isa, kung walang kusa, yung isa, kailangan mag-uutos yung isa. Pati siguro hindi na rin ako demanding kasi nagtatanong din ako sa kanya na, uy, may love, ano bang pwede kong baguhin? Wala akong pwedeng pagbuhin, you're so perfect. Hindi ba nagtatanungan tayo na ano ba pwedeng baguhin ko? Yun nga, yung sabi niya sa akin, masyado kang demanding. Pag gusto mong gawin, kailangan ngayon na. So ngayon, syempre, sabi ko, oo nga, no? Oh my gosh. So anong gusto mo? Mga 5-10 minutes? Ganun kasi talaga yung si Ate Anya. Kailangan, kung ano sabihin mo, gagawin mo na. Kaya ako naman, talaga, gagawin ko na agad. Kunyari, kumakain pa ako, may love, mamaya yung basura, tanggalin mo na. So, itigil ko yung kinakain. Tapos, Doon ako tanggalin ko naiinis. yung basura. Ako
Ako okay lang. Sabi ko, teka lang, hindi mo sinabi ko yun na. Mamaya lang. Tapusin mo na yung ginakain mo. Wala, naging okay na siya. Baka naging AI na lang siya, eh, no? Kasi sigurado, hindi ko makakalimutan. At Kasi saka- mamaya, pag kinain ko na yung pagkain ko, tapos manonood na ako ng TV, wala na. Pero Lumipad marami na. ka din naman naging adjustments na nag-improve. Meron ba? Parang wala. Hindi, pati naging ano na naman siya. Naging, alam mo yun, yung kunyari sa bahay namin, meron kaming mga kanya-kanyang duty sa bahay. So siya talaga yung taga-tapon ng basura, pati sa banyo siya naka-in charge. So, you know, pag nakikita niya talagang umaapaw na yung basura. Hindi pa rin. Nandun pa rin. Umabaw pa rin yung basura. Alam mo naman sa bahay, di ba? Ilang kaming babae, siya lang lalaki. Oo. Parang isang araw, yung basura ang puno na agad eh. Hindi, pero nag-ano na naman siya, nagkukusa na siya, syempre. Nung na-meet ko siya, single mother ako nung kaka-out ko lang sa relationship. Kaka-ano ko lang nung hiwalay, divorce din. So, yung na-meet ko siya, ayun, sabi ko nga, ayoko nga siya. Kasi nga pag nakita mo nga siya, mukha talaga siyang bonjing nung na-meet ko siya. Thank you. Kalaro niya mga bata, alam mo, nasa sulok lang siya, alam mo yun. Tapos, Bata rin kasi ako. sabi yung mukha. Sabi ko, mukhang bonjing at mamas boy ito. Tama, ang hinala. Alam mo yun, tama hinala. Tama ka naman. Pero kuya, di ba, I mean, normal naman na yon, yung hindi naman na bago yun sa atin eh, sa generation ngayon. Kasi dati parang, kahit sa Pilipinas, before I think, ano pa siya, parang medyo big deal pa siya dati. Pag single mom ka, tapos nade-date ka ng iba, I think dito hindi na siya ganun kabago. Pero para sa'yo, like, ano ba yun, parang, hindi, mali yung term ko na issue eh. Ano ba tamang Hindi, actually, tama yung term na issue. Magiging issue yun. Kasi, Yeah, parang di ba, nalaman yung kaibigan mo rin sinabihan ka about me. Yeah, parang for some people na conservative sila mag-isip. Well, negatively conservative kung baga. Negative. Yeah. So, parang, kasi may kaibigan ako nagsabi na, si Ad, may anak yan. Distansya ka lang ng konti, huwag ka masyadong seryoso sa relasyon. In fairness, siya pa yung nagreto sa amin. Siya na ito. Basta. Hoy, sino ka? Malalaman niya. Mga may sasagot ako. Comment down. yun lang yung napansin ko. Like the moment I started to have connection with her, doon na nagsimula yung mga tao na hindi lang yung kaibigan ko na yun. May isa pang kakilala namin na, Romeo, single ka, may anak yan, ready ka na ba sa commitment? Well, maayos-ayos yung pagkasabi nito, ready ka na ba sa commitment? Kasi parang pareho din yung ginawa niya eh. Yung girlfriend niya at that time, may anak din. Tapos siya single. So parang siguro ko naisip niya na yung mga pagbabago sa buhay niya, kaya siguro niya natanong sa akin na gano'n. Pero sa akin walang issue kasi mahal ko siya. Ako pa yung nagsabi na, kasi mahal kita eh. Ay, namin malam. Yes, so, Kinilig na lang ako talaga dito. Pero nagmamatter talaga siya, no? Na parang, kasi hindi lahat ng tao mag-isip. Oo. Kasi syempre if you feel something for someone, kahit na ano pa sila, walang kaso yun kung mahal mo yung tao. Yeah. Ganon. Pati mabait siya sa mga bata. So, nung nakita ko yung first time nila mag-meet nung anak ko, siya yung nagpakilala sa sarili niya, siya yung nakikipaglaro, siya yung nag-e-effort na lumapit. ilan So, taong siya na? 6 yata, 7, 6, mga 6. Yeah, 6. Mga 6 years old. 6. Kasi yung time na yun, Okay lang ba yon parang sa partner na parang sabihin mo as in lahat sa partner mo kahit pa sobrang makakasakit to dun sa partner mo? yes. Yes, dapat. Kasi that's how you would know the person is worth your while. Na if that person would stick to you as bad as you can be, that person is the one for you. Yes. Yeah. Meron nga kami laging sinasabi eh. We lie to everyone except to each other. Yeah. Yeah. Pero nag-lie ka nung isang araw.
Yan, kasi natikitan yung kotse ko sa airport. Hindi nga sinabi sa akin, Kasi nakatanggap natatakot ng ako, oh my God, natikitan yung kotse. Yung kotse, patay ako, lagot. Kasi ano yung habit ko yun eh. Lagi yung titikitan. Nagpa-parking lang ako. Natikitan na agad ako. Sabi ko, naku, makikita niya. Dapat Alam mo, bayaran ko na halata to. talaga pag nagsisinungaling to eh. Alam mo yung may mga habit na sinungaling eh. Yung, well, ano to? Habi ang alin? Etong ticket. Ha? Ang alin? Nandito na sa kamay ko, ang alin ka pa dyan. Ano to? Yung ganun siya lagi pag nagsisinungaling. Tell. Ang alin? Yun ang linya niya eh. Ano yun naman yung pinaka, yung best thing na natutunan mo sa partner mo? Pasensya talaga. Kasi, Sobrang taas ang pasensya at walang pride. No pride. Wala kaming pride or ego. Basta pag alam ko kasalanan ko, nagsasorry ako. Ay, hindi. Ewan ko lang sa kanya kasi mahirap mag-sorry to eh. hirap Tipid ka siyang sa sorry eh. Yung Tipid ako sa kasalanan niya na, sorry. siya pa galit. Ang galing ano. Tingnan mo. Siya pa nagalit sa parking, di ba? Ang galing. Natataranta na siya. Sabi ko, ano nangyayari? Di ba, no? Yes, that's true. Are you sure? I'm sure. Final answer yan? Sige. Ayun nga. Si Kuya Raul, ano naman, yung sa'yo, pasensya lang sa'yo. Lahat pasensya talaga. Ikaw naman. Yung natutunan niya sa akin na hindi ko tinuro sa kanya. Natutunan niya dahil sa Oo, akin. natutunan ko talaga. Grabe yung pasensya ko talagang napakahaba. Natutunan, yan nga yung sinasabi, natutunan mo lang yan sa sarili mo. Pero wala ba siyang naturo sa'yo? Marami nga. Marami siyang naturo. teka lang. Marami siyang natutunan dito. Pero yung dahil sa pagkatao ni Kuya, sa personality niya, sa attitude niya, ano yung natutunan mo, ano yung nakuha mo from study? Sa kanya, parang, alam mo yung, yung kasabihan na, let them. Alam mo yun, di ba? Yung yun ang natutunan ko sa kanya. Kasi ako, masyado akong ganito. Hoy, alam mo si ganito, nakakaawa, ganyan, anong gagawin natin? Sabihin niya, okay, it's not your problem. Anong problema mo? Hindi, naiisip ko lang. Okay, sino nai-stress? Ikaw. So, siya yung parang nagsasabi sa akin na, yung mga hindi mo, yung you have no control over, don't stress over it. Parang wala kang ano doon, wala kang control, so huwag ka ma-stress doon. Yun ang natutunan ko sa kanya. Ay, may natutunan ako sa'yo. Thank you so much. Thank you, Buti my na love. lang meron kahit Oo sa nga. akala ko walang sasabihin Parang siya. hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Magkakabot ako ng Sobrang ulo. dami talaga. Kasi sa haba-haba na ng relasyon nyo, laging merong mga tidbits ng knowledge na nasi-share. Going both sides. Pero pati hindi lang ganun Ano yan eh? Ano to eh? Ano tawag dito? Ernie Baron to eh. Alam mo yun? Ay, bakit kaya Grabe ka ganun? naman. Inaribaro. Pinatabang ngayon ni Baron. Hindi nga, yung pag nagtanong ako, alam niya kagad yung sagot. Sabi ko, paano mo nalaman yun? Nabasa ko lang. Ang galing. Ayun. So, anyway. Anyways, ikaw naman si Kuya. Napakarami. Thank you. Pero I think the most I get from her, yung masyado siyang organized, tapos yung pinupush niya yung sarili niya to get to do her best on everything, in everything. So, parang para sa akin, sabi ko, I'm a manager, parang supervisor ako. Sige, pupush ko pa. Tapos pinupush niya rin ako. So, manager ka na. Pupush niya pa ako, mag-operations manager ka na. Pupush niya pa ako. Susunod mag-general manager ka na. So, parang, ang natutunan ko sa kanya, kung gagawin mo na the best you can do it. Hindi lang yung gagawin mo lang dahil gusto mong gawin. Right? So parang walang saysay, naggawa ka pa. Kung hindi naman the best ang gagawin mo. So yun ang pinaka natutunan ko sa kanya. Ang sinasabi niya lagi is, always go for the extra mile. Yes. Kahit sa mga anak namin. Extra mile. Extra mile. Grabe nga to, no? Alam mo, nakita Ganun ko siya, rin. ganun siya. Oo. Ganun siya. Literal. Kahit saan. Totoo. Kaya nga nagustuhan ko din si ate talaga. Like, pag feeling ko sa lahat ng set, parang gusto ko lagi nandiyan siya. So Kasi may parang, natutunan ko na pag kunyari, maglinis ka ng toilet bowl. So siyempre dilinis ko na yung toilet bowl. Hindi na yung toilet bowl, lilinisin ko na. So huli ko na yung toilet bowl. So yung lamp ng banyo, yung salamin, yung frame ng banyo. Talaga yung sinabi. hindi naman kotse, hindi man lang toilet bowl talaga. nag-extra mile ka talaga. Tapos yung sahig, tapos yung tissue paper, tinupi ko pa ng may triangle. Hotel style. Thank you, my love. Ganon. Gagawin mo na lahat. Yeah. Nakakatawa. Kasi nakaka-relate ako habang sinasabi mo yun. Parang, alam ko kasi ilang Ganun years talaga na. siya. Oo, ganun Yun talaga talaga siya. Yun talaga yung maano mo ko sa'yo. Very, very
resourceful, very positive, mind, vibes, and matututo ka rin talaga. Yeah. And very humble. Thank you. And kahit sino yata makatrabaho, parang walang problema. Wala. Kaya niyang gawan lahat ng paraan. Yeah. Galing. Parang bakit nasa hot seat ako? Salamat. Hindi hot seat yan. Hindi ko na alam anong We're proud of you, seat. Yun na yun. Thank you. Hindi, ano lang, wala lang, ma-share lang natin kasi, kaya rin tayo nandito, di ba? Kasi siya may mga palisamahan tayo. Anyways, I have last two questions before tayo pumunta sa second segment. Gusto ko yung isa, sana, ano ba yung secret para mas strong ang pagsasama, yung mas strong ang marriage, yung ganyan, yung relationship? Ano yung advice niyo or ano yung secret dapat? Ang para sa akin, let's say, galit siya, huwag mo na sasabayan. Just, ikaw dapat yung cool. Wow. Kunyari, gano'n. So kung, hindi naman kasi ako nagigalit eh. Kaya ako lang yung cool. May nakita ako. So nakakatawa. So kunyari, galit siya. Hindi na ako magsasalita. Tapos yun, sabi niya, ba't ang tahimik mo? Wala ka na sinasalita. Ganyan ka naman lagi, tamamig ka. Dati gano'n. So, Kasi pag tinatanong ko siya, di ba, parang sumagot ka naman kasi kinakausap kita, right? So parang gano'n. So if one person is mad, Yes. huwag mong sabayan kasi lalong mag-iinit yung sitwasyon. So if there's an argument, makinig ka na lang. So ganun ginagawa. Nakikinig na lang ako sa kanya. Tapos lumalabas ito sa kabila. Yung lalaki to. Sabi ko na nga, kanina nakikinig to eh. Ako hinapin din. Wait, yung kanina ba We're live, amin na to. Nag-aaway ba kayo kanina sa sasakyan? Hindi. Hindi, akala ko Hindi. nag-aaway. Ganun lang talaga kami mag-uusap. Kasi, nag-uusap sila, seryoso sila, nag-explain talaga sila. Sabi ko kay Chin, nag-aaway ba itong bayon to? Ikaw naman, te. I think communication. Yun, parang karugtong din sinabi niya. Lagi kayo mag-uusap kung anong, kunyari, hindi ako nagustuhan, sasabihin ko kagad sa kanya. So, hihintayin ko siyang i-defend yung sarili niya, di ba? Parang, okay, may ginawa ka, tama ba yung ginawa mo? O, explain niya, ginawa ko to kasi ganito eh. O, okay, so pag-usapan natin kasi sa tingin ko hindi tama. Yung talagang explanation. Pero, kasi hindi naman talaga kami nag-aaway ng sobrang away na to the point na hindi na talaga kami mag-uusap. At yun lang yung time na yun kasi nga, mainit talaga yung time na yun. Sabi ko, ba't ka nagsinungaling? Ayoko kasi nun eh. Yun yung pinaka-ayoko talaga, yung magsisinungaling ka sa akin. So ngayon, ayun, sabi ko nga sa kanya na, pag ako galit, tahimik ako, yung tahimik. Pero pag banas ka at inis ka, yun yung nagtatatala ka, di ba? Pero after that, wala na, hindi mo na alam. Pero pag galit ako, sasabihin ko talaga sa kanya, my love, sobrang galit talaga ako sa'yo. Huwag ka muna sa akin lumapit. Kasi, baka magkasakitan lang tayo. O, aalis siya. Tapos sasabihin ko, my love, di na ako galit. Nakita mo si Bonjing, tatakbo na siya ganyan. My love, di ka na galit. Wala na kita. That's right. Oh, So, that's one of the dynamics. That's one of the dynamics. Kanina pa ako natatawa na itsura. Natatawa ako. Bakit ganun yung DOP natin? Kaya yung DOP kinikilig doon. Parang yung part niya talaga Kaya tawa yung kinikilig siya. Hindi ganun talaga ang ginagawa namin. Talagang sinasabihan ko siya, communication talaga. Ayun, pati pasensya, yun na yun. Wala kang pride. Walang pride, zero pride at all. Yeah. When did you last feel proud of your partner? I think every day. Hindi siya lang when, every day. Kasi pag tuwing dumating siya, di ba ngayon kasi, siya lang nag-work. So, stay home mama ko, di ba? Darating siya, tatanong ko, anong ginawa mo sa work? Alam ko naman yung ginagawa niya sa work. Tatanong ko pa rin, di ba? Malay mo, may sumingit doon na, may nakilala kong flight stewardess. Ano? Di ba? Dahil, sino yun? Like, stewardess namin, mas macho pa sa akin. Sabihin niya, may yung ginawa ko to. Ang galing. Good job, my love. Good job. Laging everyday akong feel na proud sa kanya. Pati kasi, di ba, siya yung nagtatrabaho lagi. So talagang sabi ko, wow, masaya ako kasi nga, hindi lang naman siya nagtatrabaho dahil gusto niya. Nagtatrabaho siya for us as well, yung reason. So I'm so proud. Pati lagi ko sa'yo sinasabi yun, di ba? Yes. Lagi ko And I sinasabi. feel that. Yeah. Umiyak ka. Yeah. Shoulder. Taga. everyday proud. Yes. Ako naman, matandayin ako sa mga event na gano'n, yung
proud. So, ang... Umiyak na siya. Yes, Oh, sorry. Oh, my love. I love you, my love. I'm so proud of you. Thank you, my love. Sorry. Sige. Wala tuloy dito. Uy, naiyak si Kuya Romeo. ADHD ko. Okay lang. Isasalba kita. Alam niyo Hindi yun. kasi. Araw-araw ko talaga sinasabi sa kanya. Yeah. Oh, I'm so proud. Parang ganun. Totoo kasi ikaw nga na nafe-feel mo. And nakikita namin yun kahit sa labas siguro ng bahay nyo. Kung gaano siya nagbibigay ng, na-uplift yung ang mga spirit ng mga tao, yung mood ng mga tao. Ganun siya. Alam namin na sa bahay pa lang, dun yung nagsisimula yung lahat. Kaya nakakatuwa. Kasi ako, especially since alam naman natin na ako lang yung nagtatrabaho dun sa family namin, proud ako kasi kahit na hindi siya, she wants to work. Like, workaholic to eh. Sobra. Sabi nga niya. Sobra. Kasi, like, pagpasok niya pa lang sa, sa opisina, yung folder niya, hawak niya na lahat. Siguro kung mga 10 tasks na yun, wala pang 10 minutes, naka 10 tasks na siya. Ganun siya. Grabe. So parang, since hindi na siya nag-work, I feel bad kasi ganun siya, workaholic, tapos hindi siya nag-work, stay at home siya. So parang, it's very depressing for her. Pero ang ginagawa niya, and-accept niya yung situation na gano'n because of her abilities, na-accident na siya before. So hindi na siya nakakapag-work masyado. Ngayon, lagi siyang nakasuporta sa akin. In everything I do, nakasupport siya sa akin. So feel ko yun. Like, proud na proud ako. So kunyari, meron kami kasing church group na sinalihan. So I was the one supporting her kasi, kung gusto mo yan, I will support you. Kahit na hindi ko gusto yung... I'm not a religious person, like, to be honest. Hindi ako yung palasimba, hindi ako paladasal. And then she wanted to join a church group. Sure, I will join you. I will support you. Hadid kita, sundo kita. If you want me to attend, I will attend with you. So yung support na binibigay ko is parang nare-reflect back niya sa akin. And parang yung sa situation na yun, yung sa church group is, parang in the end, yung benefit no na pag-support ko sa kanya, parang mas ako pa yun na pabuti. Kasi I found a religious community that I feel I belong. And then also, parang na-accept nila kami as a couple. Tapos yung parang, oh, you have this, you can do that. Parang hindi lang yung na-accept ka nila for who you are, but also they're drawing you closer to God. Tapos yung parang you belong in here. I feel and she feels that we belong in that community. So parang siya yung instrument na ginamit ng Diyos para mapalapit ako sa Diyos. Yeah. Oh, wow. So, I know it's like, I'm not here to preach. Pero parang gano'n din nangyari ito. Oo nga parang pinanong mo lang kung ano. Biglang napunta na doon. Sabi ko, ano nangyayari dito? I'm sorry hindi. Ba't gano'n? Parang sagot may ADHD gagi. Grabe. Thank you. So, yun lang sa akin. So, the proudest is yung support niya sa Yung akin. support niya. Parang hindi siya proud sa akin. Parang mas proud siya sa akin. Tapos, Thank you, my love. Hindi, ramdam ko yung ano ni Yeah. Kuya. Sobrang genuine ng ano niya. Thank you, my love. Kaya hindi, totoo, na ano ko yun. Natatouch ako doon. Hindi, walang anong plastic to, tsaka ano, totoo. Kasi, Diyos ko, kung alam nyo lang. Kasi, ako kita ko, personally, di ba, kung paano kanya sinusuportahan sa Yes. mga craft mo. Yeah. Di ba? Ako hindi ko alam kung paano mo siya suportahan kasi hindi naman, tayo Yes, kasama. yes. So, Yeah. ngayon na sinasabi niya na, okay, mas deeper yung understanding ko. Kaya pala ganun din yung support niya support sa'yo. Kasi yung support niya sa akin is full. Full, yeah. So kung may decision ako, she's with me with my decision as well. Through and through. Wow, thank you, my love. So, masasabi nilang hindi talaga siya under. 10%? Okay. Alam sa'yo, nakakatuwa. For my last question, ito lagi kong tinatanong sa mga guests. So, bago tayo pumunta sa second segment, kasi may isa pang segment, ano yung bagay na pinaka-grateful ka ngayon? Alam mo, eto wala na tong biro Grateful ako kasi I think wala na akong kailangan pa. So parang para sa akin, contentment, I think I've reached that point already. Contentment.
So kahit na wala kaming 1,000,000, wala kaming kalahating milyon, we have each other, we have our kids. Lahat kami, 4 kami, we have very good relationship. Meron kaming teenager, meron kaming 7 years old, di ba? Parang yung relationship namin super tight. So I think yun ang pinaka-grateful sa akin. And syempre, yung asawa ko, napakabait. Thank you, my love. Oo. Si Kuya naman. I think it's not a thing, it's a person you're with. Yeah. So, grateful ako sa kanya. Kasi siya, Hindi parang ako siya ang hulog ng Diyos sa akin. Hindi ako iyak. Kasi, May tissue dyan. Ano ba kayo? Bakit ganito? hindi thing. Kasi the thing is, you can buy things, replace them, but the person you cannot. Hey, So, especially if you found that person that's with you for everything you do, I think that's the most important gift na bibigay sa'yo ng Diyos is to have that person, not just for the connection of having a relationship, but a partner in life. So kung ano yung ginagawa ko, sinusuportahan niya ako. Kung ano yung ginagawa niya, sinusuportahan ko. And the fulfillment na nararamdaman niyo kasi you're doing things together is very important. Kasi kung yes, you're in a relationship, you're pursuing your career, and then what is there? Why are you together if you're on separate paths, right? So, yung contentment na sinasabi niya is, I don't want to say anything or jinx it, but alam mo yung I could die right now and I would die happy. Huwag mo naman lang. Wala pang So, 1,000,000 ng insurance natin. ganun yung contentment Thank you, na nararamdaman ko when I am with her. Sabi ko nga sa kanya, if we live in a cardboard box and it is only 4 of us, I'm okay. Masaya kami. Because Yes. I don't need money, I don't need a fancy car. All I need is the person around me, the people around me. That's what makes my life complete. Sila, hindi yung bagay. I'm grateful. So parang I'm happy kasi I found her, and I think yun ang that's what I could ask. I could not ask anything anymore. Thank you, my love. Bakit? Ano ba to? Bakit ba to? Ano ba yung tanong mo kasi? Hindi ko iyak. Okay lang yan. Okay lang yan. It's, Naloko ang gagi. Thank you, my naman love. ang Kuya Romeo. yes. Isa pong host ng Little Talks ang napayak ngayong gabi. Ay, lang makakasabi. Kaya ko, maya. Sobrang bihira lang ng tao na masasabi mo na kontento na sila sa buhay. Kasi lahat ng nakikilala ko, lahat ng na-encounter ko, most of the people na na-encounter ko, laging nag-strive for something na, hindi, may kailangan akong abutin, may kailangan akong makuha, may kailangan akong marating. And parang somehow na-comfort ako na marinig yun from you na kontento kami sa buhay, kung anong meron kami. Hindi mahalaga kung may pera kaming ganitong kalaki sa bangko. Basta masaya kami at meron kami sa isa't isa. Na hindi, na halos karamihan ng mga tao o mga kabataan na katulad ko, nakakalimutan yung totoong essence at importance ng life Yes. at ng contentment. Nakakalimutan natin yung ano ba talaga yung pinakamahalaga sa buhay. Yung mga tao na meron tayo ngayon. And yung mga material things or yung mga gusto mo na posisyon o gusto mo na career, parang doon mo ma-realize. I mean, Diba? it's important to have those goals kasi I would see that as a means to an end. Right? So parang magtatrabaho ka to make that person happy, to provide for them. Right? So that's not bad on its own, but it has to be not your priority. So it's like, yes, you climb up the corporate ladder. That's a noble goal. You have your ambitions, your priorities, but ang priority mo dapat is your family. Yeah, and Your family yeah, and and your hindi mo loved ones. dapat nakakalimutan Yes, yun. you don't forget Kaya, them. yeah. So yun. Thank you, my love. Oh. Ang ganda nung, kasi, Nanay. hindi ko inaano yung ibang guest ko, pero maganda lahat ng sagot ng mga guest ko dun sa tanong. Kasi lagi ako may last question. Ano yung pinaka-grateful ka ngayon? Kasi gusto mo marinig, grateful ka ba? Ano yung grateful ka? And I think ito yung pinaka-magandang sagot na narinig ko dun sa tanong ngayon. Diba? Wala ka tira dito. Thank you. Napayak pa ako. Di ba, Gar?
di ba? Sila yung pinaka may grabe na natusok yung puso ko. Anyways, maraming salamat Ate Anya and Kuya Romeo. Nakilala natin sila. Sana may natutunan kayo. Any message? Sana may natutunan kayo. Ako, marami akong natutunan at hindi ako magsasawang makinig sa mga kwento nila kahit outside of Little Talks. At yeah, sobrang walang dead air. May message pa kayo? I think the most I can say, kasi ayoko naman magsabi na, oh, this is just a small piece of wisdom coming from middle-aged couple. Pero I think if I were 20 years old, then if this is the advice I could give to my younger me, is don't find love. Okay, do the things that you love, and then all that will lead you to the person that's right for you. Yeah, so yun lang kasi pag pinipilit mo na, oh, I'm gonna find someone, pupunta ako sa party na to, I'm gonna maybe meet someone here. So you're kind of reaffirming yourself in the wrong way kasi paano kung nakita mo siya, gwapo siya, maganda, whoever that person is, and this is not the right time for you or not the right circumstances for you, then that relationship is just gonna fall, right? So, yun lang. So, do the things that you love, make yourself better. So, make yourself have a career. Tapos, if you can, kung kaya mo nang supportan yung sarili mo, which most of us can, and then do what you love. Kasi maybe that person is also doing what they love, and then together you found your passion. So that's one way of having a common ground. So, kasi pag hindi ka pa ready, it's just gonna put a strain on your relationship, and that relationship will not last. So, yun lang ang masasabi ko is, don't find love kasi hindi love yung mapafind mo sa ritang ulo. Very true! I agree! Yeah. So, pag alam mo na, and also, kilala mo na yung sarili mo by that time. So, it's like, oh, this person does not fit with me or it doesn't jive with my vibe, kumbaga. So, you can tell yourself na kilala mo na yung sarili mo. So, ngayon, mas madali mo makilala yung person for you. Yes. Yeah. Yeah. Ikaw, Ate Anya. Ganon. Actually, maganda yung sinabi niya na you have to really know yourself first. So, you have to be complete first in order for you to have that love. Hindi naman ako complete eh. You complete me. Ano ba nangyayari? Ngayon, nakita, kompleto na ako. Nag-a-advise ako. Alam mo, nakakatawa itong episode na to. Alam mo yung parang iiyak ka, tatawa ka, tapos biglang magaganto ang mga inspiration lang, tapos tatawa ka ulit, tapos iiyak ka ulit. Ano saya? Thank you, my love. Hindi, ang ibig sabihin, like you said, you have to know yourself, right? Hindi ka pwede na, ano ba talaga yung gusto ko? Hindi pwedeng ganun eh. Dapat, alam mo na yung gusto mo, alam mo kung saan, alam mo saan mo lulugar yung sarili mo. Then, like he said, don't find it. It will automatically will go to you. Yeah. Narinig nyo, wag nyo hanapin kasi, kaya kayo nasasaktan. Anyways, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong time at effort sa pagpunta sa Little Talks. So, sobrang na-appreciate ko. Ang dami kong natutunan talaga, promise. So, yeah, meron pa tayong second segment. So, yun lang. Magkita-kita po tayo sa susunod ulit na episode ng Little Talks. Don't forget to like, share, and subscribe this channel. Maraming salamat po. See you next. Thank you.